na yun, nagkakape. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga kinuhang pictures namin kahapon sa venue ng shoot. Bakit? Anyari sa'yo? Natatawa pero inosente akong humarap sa kanya. Sa totoo lang, wala rin kaming idea kung ano ang sinasabi niya since lumabas na talaga kami nang mapansing tulog na siya. Nanonood kasi kami ng TV kanina pero dahil sa lakas ng hilig niya, lumabas kami't nagmerienda na lang. Painosente ka pang gago ka, Daniel, ha? Inirapan ako ni Jake. Alam ko ikaw yung nanghila ng pako kanina habang natutulog ako tas tinapik-tapik mo pang tenga ko para kang tanga, sinasabi ko sa'yo. Nangunot ang noo ko. Napatingin ako sa mga kasamahan namin. Pare-pareho kaming walang alam sa kanyang sinasabi. Wala naman talaga kami sa loob ng bahay, mga siguro halos 2 oras na. Dude, tumayo si Mike at nilapitan si Jake. Kahit ipalay detector mo ang lalaking yan, wala talaga siyang ginagawa sa'yo. Plus alam mo namang hindi siya ganun tao, so bakit niya namang gagawin yun sa'yo? Dagdag pang hindi magandang relationship niyong dalawa ngayon, hindi namin alam kung ano sinasabi mo kasi andito lang kami kanina pa. Ibig sabihin, isa sa inyong may gumawa nun. Hindi nakakatuwa, promise. Pairap na lumayo si Jake sa amin bago bumalik sa loob. Pero ilang saglit lang, nagulat kami nang bigla na lang siyang lumipad palabas at tumama siya mismo sa puno kung saan kami nakaupo. Dumikit ang kanyang katawan ng ilang sandali bago dumausdos pababa. Nagmarka ang kanyang dugo sa puno bago siya bumulagta sa lupa. Pare-pareho kaming nakaawang ang mga labing nagkatinginan sa isa't isa bago tumakbo palayo. Magandang araw sa inyong lahat mga kasityo Bangungot at Sir Jupiter. Ako po si Daniel, isang freelance photographer galing Benguet. Matagal ko nang gustong bumalik sa Baguio para mag-freelance work bilang photographer, pero sadyang nakukulangan ako sa pera. Kaya nung may kumuha sa akin na client para sa kanilang pre-wedding shoot, kagad ko itong grinab nang mag-offer siyang siya na ang bahala sa pamasahe. Ang kaso dahil may mga kasama ako sa trabaho, nagkulang ang budget para sa accommodations, good for 1 week. Bali 4 kami. Kaya naman nakipag-deal siya sa amin na kung ayos lang, ang bahay na lang na regalo sa kanya ng kanyang lola at lolo ang pansamantala naming titirahan. Bahay bakasyunan daw yun talaga sa Baguio pero hindi masyadong kilala. Nagkahayaan pa kami nung una pero pumayag naman din kami. Excited na excited kami nang dumating sa Baguio, 1 araw ang agwat bago ang photoshoot. Kailangan kasi naming habulin ang sunset kinabukasan kaya naging maaga kami. Hindi namin kasama ang client nang dumating kami sa Baguio pero sinundo kami ng tatay niyang Grab driver at siya na mismo ang naghatid sa amin papunta dun sa lugar. Pagdating namin dun, Sir Jupiter, naglaho bigla ang mga ngiti namin at napalitan ng takot at pagkadismaya. Bumalot ang kakaibang vibes sa paligid ng makita ang bahay na tutuluyan namin. Malaki ito, mukhang matibay pa rin pero halatang luma na. Gawa sa kahoy ang exterior nito na medyo kupas na ang pintura at may ilang bahaging nilulumot na. Malaki ang mga bintana na gawa sa kahoy at may lumang kapis shell panels. Ang alam ko sa ganitong designs, kapanahunan pa ng mga Hapon at Kastila. Halos lahat ng mga bintana ay sarado pero may isa na talagang tumawag ng pansin ko. Ang bintanang nasa kaliwang bahagi, nakatagilid sa amin. Wala na itong sara at may bakas ito ng mga kalmot sa gilid-gilid. May makapal na bahay gagamba na bumalot dito. Sobrang buhol-buhol na parang ginawa talaga para harangan ang kung anuman ng nasa loob. Kapag nahahanginan, gumagalaw ang sapot at napapansin kong may anino sa loob. Sir Jupiter. December naman na pero pang Halloween ang vibe natin ngayon, guys. Biro ko sa kanila. Tumawa na lang din sila kahit na kinakabahan na. May terrace sa harap na gawa rin sa kahoy at 3 balitang sementadong hagdan. Kung titingnan mabuti, Sir Jupiter,
Lumang-luma na ang terrace. Bali na ang ilang stand nito sa gilid at puno na ng alikabokang kahoy na floor mismo. Sa bandang gitna, katabi ng pinto, may isang rocking chair na gawa sa metal. Nakaharap ito sa amin at tila ba may nakaupo doon, nakatingin sa amin. Ang iri talaga ng pakiramdam, Sir Jupiter, na kahit nakatingin lang kami, iba talaga. Ang pinaka nakaka-distract ay ang malaking puno ng mangga sa tapat mismo ng bahay. Hindi ito yung tipong presko at nakaka-relax tingnan. Makapal ang dahon at sanga na halos inaabot na ang bubong ng bahay. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero nang tumama ang mga mata ko sa katawan nito, may napansin akong anino ng tila bata na kaagad nakakilos at nagtago sa likod. Hindi ko ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Napakatahimik ng paligid. Wala man lang huni ng ibon o kahit man lang mga insekto. Ang tanging tunog lang ng mahihinang pagkaluskos ng dahon mula sa puno ng mangga na sumabay sa paglagpas ng hangin nang siyang nagparamdam sa mga tenga namin. Napalunok ako. Mabigat ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero feeling ko hindi talaga kami welcome sa lugar na yon. Ang ganda dito, pre. Nai-imagine ko tuloy na isa na akong artista dito, kaso nga lang pang-horror. Pabirong hirit ni Mike, ang set designer namin, bago nagpatiunang maglakad papasok ng bahay. Oo nga, maganda, pero ang creepy. Ang inakala ko talaga nung sabihin ni client na pamana ng lola niya, syempre yung malaking bahay pero disente. Hindi ganito. Hindi man lang nilinisan. Tayo naman hatang maglilinis dito. Oo nga, maganda pero ang creepy. Ang inakala ko talaga nung sabihin ni client na pamana ng lola niya, syempre yung malaking bahay pero disente. Hindi ganito. Hindi man lang nilinisan, oh. Tayo naman ata maglilinis dito kasi tayo naman din ang gagamit. TI na yan. Pailing-iling na sumunod si Karen kay Mike. Siya ang lighting manager namin. Hindi ako nagsalita. Kaad kong chinatang client, in-inform siyang dumating na kami. Nagbiro pa ako sa kanyang baka nasa maling bahay kami kasi wala talagang kahit isa man lang bahay na katabi at parang inabandona na rin ng itsura nito. Nag-reply naman siya agad-agad at ipanaliwanag niyang sa kanila nga ang bahay na yon, pag-aari ng kanyang great-great-grandparents na pinamana sa kanila bilang regalo sa kanilang nalalapit na kasal. Wala raw silang saktong budget para ipahotel kami kaya naisip nilang doon na lang sa bahay na yon kami manatili pansamantala. Pero kung hindi kami komportable, kami na ang bahalang maghanap ng hotel o motel, pero dapat may pera rin kaming pambayad. Sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang proposal na yon, Sir Jupiter. Pero nagpaka-professional na lang ako at sinabing ayos na sa amin kahit papano. Ang importante hindi kami pupulutin sa kalye. Pumasok kami sa loob. Sinalubong kami ng amoy lumang kahoy at alikabok na may halong kaunting amag. Halatang ilang taon nang hindi binubuksan ang bahay pero intact pa rin naman ang mga gamit sa loob. Hindi pa nga kami nakakapasok fully, Sir Jupiter, may dumaan ng malamig na hangin na may amoy mahoganing pabango. Akala ko ako lang talaga ang nakaamoy nun, pero gagi ang bango nun na parang ang baho. Napatakip ng ilong si Karen. Naamoy niyo yun? Parang perfume yun ng lola ko, gagi. Mahogany. Paborito talagang perfume yun ng mga matatanda. Sabat ni Jake, production assistant. Feeling ko nasa horror movie talaga tayo mga tol. Pero ang kaibahan lang, walang camera, walang script. Tunay na buhay to. Sinaway ko sila. Naalala ko kabilin-bilinan ng lola ko nung nabubuhay pa kapag may naamoy kaming hindi pamilyar o kakaiba. Mas makabubuti kung hindi namin ito gagalawin. May iba kaming kasama kung ganon.
Napatingin ako sa isang banda nang biglang may dumaan sa gilid ng mga mata ko. Mabilis ang kanyang galaw kaya hindi ko kaagad nasundan pero sigurado akong matangkad na anino. Hindi ko itatangging kumabog ang dibdib ko doon pero dahil wala namang reaksyon ng iba, inakala kong guni-guni ko lang yon. Malawak talaga ang loob, Sir Jupiter. Yung tipong mapapahanga ka talaga pagkapasok mo. Pero hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam. Halatang mayaman ang dating may-ari dahil sa mga lumang muebles. Compact pa rin ang mga ito pero nawala na ang mga kintab dahil sa alikabok na nakapulupot sa lahat ng mga gamit. Sa bandang sala may isang antigong sofa set. Kupas na ang kutson nito at may bahid din ng mahabang kalmot sa gilid. May bakas pa ng dugong na tuyo sa sahig. Katabi nito may isang lumang aparador na may salamin sa harapan. Sa gitna ay may sala set. Maliit at pabilog ang hugis ng mesa na yari sa kahoy at may mga ukit bulaklak sa gilid. May 5 upuang nakapalibot dito. Ang dalawa ay bahagyang nakausog, nakaharap sa amin. Sa gitna ng mesa, may 5 lumang oil lamp. May marka ng tunaw na kandila sa tabi nito. May mga nakalagay na libro sa ilalim ng mesa. Napuruhan ng alikabok ang book cover. Dahil sa kahiligan ko sa libro, lumapit ako doon at inisa-isa ang mga ito. Purong history books. Mga malalaking Bible at Christian books ang nandoon. Pero may isang nakakuha ng atensyon ko. Libro tungkol sa mga patay. Kinilabutan tuloy ako kaya ibinalik ko na lang ang mga ito sa ilalim. Pre, tingin ko magandang anggulo to sa bride at groom. Vintage na vintage ang dating eh. Yun naman ang gusto ng client, di ba? Tsaka much better rin kung meron silang photos sa loob ng bahay na to as part ng journey nila sa pagsisimula ng bagong yugto sa buhay. Suhestyon ni Mike. Lumingon ako sa kanyang kinaroroonan. May malaking bintana. Kahoy ang frame, medyo kinain na ng panahon, pero matibay pa rin. May lumang kortina, manipis at kulay gatas na bahagyang gumagalaw dahil sa mahina pero malamig na ihip ng hangin. Dahil hapon na rin kami dumating doon, may sunset na at talagang napakaganda ng angle dahil sa sinag ng araw na lumusot sa frames, dumadapo sa sahig na kahoy na may mga gasgas at pekas ng panahon. Tumango ako. Kinuha ko ang camera at itinutok ko sa angle na yon. Kaso nang paklik na sana ako ng button, bigla itong namatay. Tumambad sa black screen ang isang babaeng nakasuot ng Filipiniana. Muntikan ko pang mabitawan ang camera ko sa gulat. Napatingin kaagad ako sa likod pero si Karen naman ang nandun. Uy, ayos ka lang? Lumapit si Mike sa akin at kinuha ang camera. Nyari, ba't mo pinatay? Biglaan na lang talaga yung nag-off, hindi ko lang bakit. Kinakabahan kong paliwanag. Panay pa rin ang tingin sa kung saan-saan. Nagbabaka sakaling makikita ko ang babae. Ayos ka lang, bro? Usisa ni Mike. Yeah. Naghahanap lang ako ng pwedeng saksakan nito, baka lobat na eh. Pagdadahilan ko. Ayokong ipahalata sa kanilang nababalot ako ng takot dahil sa nakita ko kanina. Nakapagtataka rin na biglaan na lang namatay ang kamera ko. Fully charged naman yun at hindi yun magaling maglobat. Kinuha ko ulit ang kamera kay Mike at prines ang power button nito. Napahugot ako ng maluwag na hininga nang mag-display ang model nito. Umalis ako sa bandang yon at nagtingin-tingin sa dingding kung saan may malalaking litratong nakasabit. Black and white pa ang mga kulay nito at halata sa frames ang kalumaan dahil sa designs. Hindi ko maiwasang maging hindi komportable habang nakatingin sa mga ito kasi buhay na buhay ang kanilang mga mata't ngiti, Sir Jupiter. Inalis ko ang tingin sa mga yon pero nahulog naman ito sa isa pang litrato ng isang magandang babae sa dulong bahagi ng sala. May suot siyang puting bestida pero ang mata niya parang sinusundan ako. Well, normal naman kasi talaga yon kung tutuusin pero
nakikita kong medyo nag-iiba rin ang kanyang facial expression. Guys, sigurado pa rin ba tayong dito tayo magpapalipas ng gabi? Parang hindi ako komportable rito. Hindi naman sa nababakla ako o ano, pero hindi tayo ligtas dito eh. Tumingin ako sa kinaroroonan ni na Mike, Jake at Karen. Nanginginig na ang kamay kong may hawak ng kamera. Same feels, sang-ayon naman ni Karen. Pero hindi pa fully paid ang client. Hindi sapat yung pang-accommodation natin plus food sa isang linggo. Sa tingin nyo, okay lang mag-motel tayo? Siguro naman may malapit dito at mura. Huminga ako ng malalim. Hindi ko rin alam. Kailangan pa nating mag-grab nito. Kita nyo naman kanina na halos walang sasakyang dumadaan. Tsaka on the spot ang pag-book natin, paniguradong mahal. Isang tao pa lang. Di, kung ganun, umuwi tayo after bukas tapos babalik na lang tayo before yung araw ng kasalan. Suhestyon ni Karen. Isang location lang naman, di ba, ang meron tayo, Mike? Tas dagdag mo lang yung suggestion mo kanina na dito yung isa? Tumango si Mike. Kagad ko namang chinat ang client. Nag-propose tungkol sa suhestyon ng mga kaibigan ko. Unfortunately, hindi siya pumayag. Kailangan naming manatili ng isang linggo sa lumang bahay na yon o hindi niya kami babayaran nung kulang pang 35K. Ang usapan namin kasi sana 40K yun, pero nag-request na kung pwedeng babaan, kaya pumayag ako sa 40K. Tsaka sa kanila naman din ng accommodations, bali ang nabayad pa lang sa amin 5K pa lang talaga. Alam kong medyo may pagkatanga kami sa part na yon, Sir Jupiter, pero isa rin yun sa mga paraan namin para mapanatag ang tiwala ng client. Napahilamos ng mukha si na Jake. Nararamdaman ko na rin ang kanilang pagkadismaya. Hindi ko naman talaga sila masisi, ang laki ng mawawala sa amin kung sakaling i-decline namin ito. Hindi ko rin alam kung ano ang deal ng client na to at pinipilit na mismo sa kanilang bahay kami tumira. Ayos lang din naman sana kahit deducted na doon ang pang-accommodations. Wala. Sa wakas, napilitan na lang kaming manatili doon sa confidential naming usapan ng client. Inilaan na lang namin ang inis namin sa pag-explore ng buong bahay. Pumunta kami sa taas. Mas lalo kaming namangha, Sir Jupiter. May lumang chandelier sa gitna ng malaking espasyo na bumungad sa taas. Nababalutan ito ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Sa ilalim nito may lumang salasit ulit, pero mas malaki kumpara sa baba. Malaki ang mesa at napapalibutan ng dalawang sofa na semi-round. Natigilan ako nang makitang maliliit na marka ng mga paa sa ibabaw ng sofa. Napangiwi kami ng mga kaibigan ko nang makita namin yun. Nanindig ang mga balahibo namin. Kung titingnan naman sa malayo, Sir Jupiter, makaka-feel ka talaga na parang may mga nakaupo dun tas nakatingin sa'yo. Napansin ko ang isang antigong orasan na nakasabit sa dingding malapit sa sofa. Hindi ito gumagana, pero makapanindig balahibo na nakatutok ang mga kamay sa 3:00 en punto. Tiningnan ko ang paligid. 5 kwartong magkakatabi at pare-pareho ang mga disenyo ng mga pinto nito. Ang nasa gitnang bahagi, napansin kong bahagyang nakaawang ang pinto. Madilim ang loob nito. Nagkatinginan kami ni Mike. Pareho kami nang iniisip. Subalit bago pa man kami makagalaw, Sir Jupiter, isang makapanindig balahibong buntong hininga ang narinig namin mula sa likuran. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Ang buntong hiningang narinig namin ay hindi basta tunog ng hangin. Malalim at mabigat. Sigurado kaming tao yun. Chill lang. Ako lang yun. Tumawa ng malakas si Jake mula sa likuran namin ni Mike. Nabunutan kami ng tinik ni Mike sa lalamunan. Pero ako, Sir Jupiter, kumulo ang dugo ko kay Jake. Ang tindi ng kaba namin tapos nagawa pa niyang magbiro ng ganon. Napabuntong hininga ako at napailing. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ilugar mo nga yung panggagago mo, Jake. Angil ko. Gusto ko na talaga siyang sapakin sa mga oras na yon. Para iparamdam sa kanyang hindi ako natuwa, Sir Jupiter. Pero humugot ako ulit ng malalim para ipakalma ang sarili.
Ayokong gumawa ng eksena. Narinig ko ang tawa ng iba. Halatang pinipilit din nilang pakalmahin ang sarili. Akma pa naman sanang magsasalita si Jake pero pinigilan na siya ni Mike. Alam niyang hindi maganda ang mangyayari kung sakaling magalit ako. Ilang saglit kaming nanahimik. Sinusubukang ibalik sa normal ang pakiramdam. Unti-unting bumabalik ang init sa paligid pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang naramdaman ko kanina. Yung lamig sa batok. Yung pakiramdam na parang may nakatayo sa likod namin. Pilit ko namang sinisink in sa isip ko na si Jake nga ang may gawa nun. Pero hindi sumagi sa isip ko ang tungkol sa anino. Pati na rin ang babaeng naka-Filipiniana. Nagsitahimikan kami ulit nang marinig ang mahinang katok na nagmumula sa isa sa 5 kwarto. Napansin ko ang isang nakaawang na pinto na bahagyang gumalaw. Imposible naman kung hangin kasi wala namang nakaharap na bintana sa pinto. Nagtapunan na naman kami ng tingin sa isa't isa. Lumapit kami sa likod ng sofa. Nakaharap sa pintong yon. Napalunok ako. Hinihigop ako ng dilim mula sa kwartong yon. May kung anong nag-uudyok sa loob ko na lumapit. At huli ko na rin namalaya na gumagalaw na pala ang mga sarili kong paa. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang ingit ng sahig ang naririnig ko na nakikisabay sa paglapat ng sapatos ko sa ibabaw. Pero habang papalapit ako, may narinig akong mahina at garalgal na tunog. Parang nahihirapang huminga, Sir Jupiter. Mas lalo akong nilamon ng kaba. Sa gilid ng paningin ko napansin kong nakatingin din ang mga kasama ko sa paligid. Tila nararamdaman rin ang kakaibang bigat ng hangin. Doon ko na na-realize, Sir Jupiter, na lumayo na pala ako sa kanila. Mga ilang hakbang na lang ang layo ko mula sa pintong nakaawang. Isang malamig at malapot na kamay ang lumingkis sa mga paa ko. Mabilis ang mga pangyayari. Hinila ako papasok sa madilim na bahagi. Sigaw ako ng sigaw sa mga kaibigan ko pero biglang sumara ng malakas ang pinto. Halos nalunod na ako sa tindi ng kaba. Umiiyak na talaga ako. Walang katapusan ang paghila sa akin pero tila iniikot-ikot lang ako sa loob ng kwarto. May naririnig pa akong bungis-ngis ng mga bata na tila pinaglalaruan ako nila. Wala naman akong makitang kung ano sa loob dahil napakalilim talaga ni kahit isang furniture hindi ko maaninagan. Daniel, kalma ka lang dyan. Gumagawa na kami ng paraan. Sigaw ni Karen kasunod ng malakas na paghampas ng kung anong mabigat na bagay sa pinto. Pakibilisan, guys! Mangiyak-ngiyak kong sabi sa kanila. Ramdam na ramdam ko na ang panghihina ko at pangingilid ng luha sa mga mata ko. Ilang saglit lang, bumukas ito. Napahinto ang pagpapaikot-ikot sa akin pero hinang-hina na ako ng hilo. Kaagad akong nilapitan ng mga kaibigan ko at niyakap ako ni Karen ng mahigpit. Umiiyak ito, nanginginig at nanlalamig. Pinilit ko ang sariling makatayo kahit hinang-hina ako dahil sa panginginig. Kaagad na kaming umalis at humanap nga ng motel. Swerte na lang talaga kaming kahit papano'y may isang motorsiklong dumaan. Bahala na ang photoshoot na yun. Mas mahalaga ang mga buhay namin. Nagpahatid kami sa pinakamurang motel. Anong ginagawa niyo dito, mga ihot-iha? Tanong ng driver sa amin habang nasa biyahe. May photoshoot ho kami bukas tas doon kami pinatuloy ng kliyente kasi wala naman po silang budget pang accommodations. Sa kanila naman daw ang bahay na yun. Paliwanag ni Karen sa driver. Ganun ba? Hindi ko sigurado Wala naman na nagmamayari dyan kasi patay na ang caretaker niyan. Nagpakamatay sa loob ng bahay mismo kasi hiniwalayan ng asawa at nakunan pa. Mula nun, naging prone na yan ng kababalagan. Pero hindi ko lang sigurado, baka may bumili nga ng bahay na yan. Nagkatinginan kami ni na Mike. Natahimik na lang kami. Wala kaming masabi. Pagkapasok namin sa motel, pakiramdam ko ay doon lang kami nakahinga ng maluwang.
Wala kaming imikan. Lahat kami nakikiramdam pa rin sa bigat ng nangyari. Si Karen halos hindi pa rin matigil sa kaiiyak. Yakap-yakap ang sarili sa isang sulok ng kama. Si Mike tahimik na nakatitig sa sahig habang si Jake naman ay walang kibo. Ako, hindi ko pa rin maproseso ang lahat. Kung paano akong hinila ng malamig na kamay na pumulupot sa mga paa ko. Rinig na rinig ko pa ang nakakapangilabot na bungis-ngis ng mga bata. Ang larawan ng buong bahay, basta lahat. Wala na akong pakialam kung sabihing duwag ako pero isa lang ang alam ko. Hindi na ako babalik dun. Gago mga tol. Mahinang bulong ni Jake, halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Anong meron sa bahay na yun? Walang sumagot. Do gusto ko siyang sumbatan. Nagawa pa nga niyang kaninang magbiro pero ngayon parang isang tutang pinagalitan ng itsura. Kinuha ko ang kamera na dala ni Mike. Kanina pa ako nanginginig pero ngayong nasa mas ligtas na lugar na kami mas lalo kong nararamdaman ang pagod at takot na tumama sa buong katawan ko. Nagkatinginan kami ni Mike. Saka siya bumuntong hininga. Oh, anong plano Dan? Babalik pa ba tayo? Tumingin ako sa kanila. Umangat ng tingin si Jake sa akin at si Karen naman ay pilit binura ang mga luhang bumasa sa kanyang mga bisngi. Alam kong hindi lang ako ang hindi komportable sa ideya ng pagbabalik sa bahay na yon. Malalim na buntong hininga ang tanging isinagot ko kay Mike. Hindi ko rin alam sa totoo lang, Sir Jupiter. Nasasayangan ako sa malaking pera pero at the same time, natatakot ako sa posibleng mangyari sa amin. Mas malala pa doon. Napatingin ako sa phone ko. Hindi ko alam kung dapat ko na bang i-decline. Nagastos ko pa naman ang 5,000 bigay nila. Napapikit ako. Humugot ng malalim na hininga at napapikit na bumulyaw. Bahala na. Babalik tayo bukas. Nanlaki ang mata ng mga kasama ko. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Seryoso ka ba? Napatayo si Karen mula sa kama. Muntikan ka na ngang mamatay doon pero gusto mo pa rin bumalik. Di ba tayong 4 nangangailangan ng pera? Ikaw, kailangan mo ng pang tuition dahil kung hindi ka makakabayad, siguradong makakahinto ka sa pag-aaral. Parehong may sakit ang mga nanay namin ni Mike at si Jake naman, kailangan niya rin para sa kapatid niyang mga anak. Oh, magpapatalo ba tayo sa katatakutan o lahat tayo babagsak? Tiningnan ko sila isa't isa. Suot ang seryosong mukha pero may bahid pa rin ng takot. Huminga ng malalim si Karen. Bumagsak ang kanyang balikat. Hindi siya pwedeng huminto sa pag-aaral dahil pangarap talaga ng kanyang may sakit na kapatid na makasama sa graduation next year. May taning na ang buhay ng kapatid niya. 2 taon, kaya kinakailangan ni Karen na magsumikap para matupad ang kahilingan ng kapatid. Pinahid niya ang luhang tumulo sa kanyang mga mata bago bumagsak sa kama. Nangangailangan din ako ng pera para na rin sa paparating na operation ni Mama. Hindi namin pwedeng basta na lang sayangin ang offer na to dahil lang sa creepy experiences sa bahay na yun. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw nagsipaghanda na kami. Kahit kinakabahan, bumalik kami sa bahay ng client ko. Habang nasa biyahe, panay ang dasal ko. Nangihingi ng guidance mula sa Diyos. Nagmakaawa ako sa kanyang bantayan kami. Alam naman niyang ang gagawin ko ay para sa nanay kong may sakit. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang sumuko dahil sa demonyong umaaligid sa amin. Nang dumating kami doon, kanya-kanya ang tutok ng flashlight sa bahay. Namangha kami sa nasaksihan. Nawala yung kakaiba niyang aura, Sir Jupiter. Kapansin-pansin ang maaliwalas na nitong hitsura. Mukhang may naglinis sa labas nito. Nawala ang mga lumot na nakakapit sa dingding. Ang bintana kahapong napuno na ng sapot ng gagamba ay malinis na. Bagamat maalikabok pa rin ang ibang bintana. Halatang may nag-effort na isaayos ang lugar. Napansin ko rin na nawala ang rocking chair sa my terrace. Tumunog ang cellphone ko. Si client. Nag-remind ito tungkol sa photoshoot na gagawin namin sa specific venue. Akma na sana akong magtatype nang makaramdam ako ng malamig na hanging lumagpas sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa hangin ng bagyo na may kung anong lamig na parang gumagapang sa balat ko. Humugot ako ng malalim na hininga at sinabi sa sariling hindi ako pwedeng magpatalo sa bagay na to. Maganda naman na rin ang nakikita ko sa labas. Sign na yun, though
nag-aalinlangan ako. Hindi ko rin naman sigurado kung tama ang ginagawa ko. Pero kailangan ko ng pera. Kailangan kong tapusin ang trabahong to para kay Mama, Sir Jupiter. Pilit kong tinakpan ang kaba sa loob ko. Hindi ko rin naman kayang ipaliwanag ang takot na bigla na lang bumalot sa akin, pero sa tingin ko, guni-guni lang talaga yon. Siyempre kahapon matindi ang naging karanasan namin, kaya siguro gano'n na lang ang nararamdaman ko. Kumbaga, aftershock pa yun ng pangyayari. Dahan-dahan binuksan ni Mike ang pinto. Muling bumungad ang loob ng bahay. Ang lumang muebles, ang malalaking portrait sa dingding at ang hagdan ng kahoy na tila lumalangit-ngit sa bawat pagdaan ng hangin. Though talagang nakakatakot pa rin ang loob kasi nakapatay ang mga ilaw at tanging mga flashlight lang namin ang nagbibigay liwanag sa loob. Humugot ako ng malalim na hininga bago sinabi sa kanila ang tungkol sa pag-remind ng client. Kailangan na naming makaalis at pumunta sa venue. Biglang kumalabog ang lumang aparador. Malakas talaga, Sir Jupiter. Napatingin kaming lahat sa kinaroroonan noon. Laking gulat namin nang makitang basag na ang salamin na nasa tabi nito at sumasayaw-sayaw na ang nakabukas na magkabila ang pinto ng aparador. At sa sobrang tahimik ng bahay, malinaw naming narinig ang isang mahina at mahinang pagkatok mula sa loob ng aparador. Inalis ko kaagad ang flashlight na nakatutok doon. Dahan-dahan kong inikot ang mga mata ko sa paligid. Pilit pinapakiramdaman kung meron ba kaming kasamang iba sa bahay na yon. Ang sala ay mukhang pareho pa rin. Ang lumang sofa, ang madilim na aparador, ang lumang bookshelf na puno ng alikabok. Wala namang nagbago. Wala namang dapat naroroon. Napakapit na sa balikat ko si Karen at umiiyak na itong nag-request na umalis na kami. Hindi ko muna siya pinansin. Patuloy kong pinakiramdaman ang paligid. Pati si Mike, kahit relax ang boses, ramdam ko yung takot niya sa bawat binitawang salita. Nagre-request na umalis na kami. Tatalikod na sana kami nang lumapit si Jake sa aparador at akmanasan ang gagalawin ng pinto. Mabuti na lang at napigilan ko siya kaagad. Hindi kami pwedeng basta-basta na lang manggalaw ng mga gamit dahil talagang may kakaiba sa loob. Habang kausap ko si Jake, nakikita ko naman sa peripheral vision ko ang bahagyang paggalaw ng isang anino dun sa may bandang aparador. Nakatutok kasi ang flashlight sa paligid kung saan ako nakaharap at naaninagan ito ang bahaging yun. Pasimple ko itong tinapunan ng tingin pero wala akong nakita. Hinayaan ko na lang at umalis na kami. Pagkasara ko ng pinto ng bahay, narinig ko ang mahinang bulong. Umalis na kayo rito. Natigilan ako sa bulong na yun pero nawalan na ako ng oras para magtaka o ano pa dahil nagmadali na rin sina Mike. Panay na rin ang text ni client. Fast forward, Sir Jupiter, natapos namin ang prenup shoot. Success, pero mga 6:00 na ng gabi kami nakauwi sa bahay. Masaya ang lahat. Panay ang kwentuhan, kulitan, tas nagpasya kaming bumili ng alak bilang celebration sa success na trabaho sa araw na yon. Mabait naman si client at siya pa talaga ang nag-send ng pang-inom namin kahit nagpaalam lang ako sa kanyang mag-iinom kami sa loob ng bahay nila. Ayun, dun kami sa second floor nag-inuman. Pinadala ng client ang flat screen TV na supposedly regalo rin ng kanyang mga nakuhang ninong at ninang bilang apology sa amin dahil sa nangyari kahapon ipinagamit niya sa amin yun. Buti na nga lang at may nakakabit ng kuryente sa bahay na yon. Habang nag-i-enjoy ang lahat, kinuha ko naman ang camera at inisa-isa ko ang mga photos. Gusto kong tingnan ang mga shots para hindi na ako mahirapan sa pag-edit. Napangiti ako habang iniisa-isa ang pag-swipe. Pero napalitan ng mga ngiti ko ng salubong na kilay nang makita ko ang isang larawan na may kakaiba. Nung una, ayos naman. Nakangiti ng matamis ang bride, punong-puno ng pangarap at pananabik sa bagong kamarata ng kanyang buhay. Nakapwesto siya sa tabi ng isang matandang puno. Bahagya siyang nakasandal dito habang hawak sa isang kamay ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Ang sinag ng araw na lumulusot sa mga dahon ay bumabalot sa kanya.
nagbibigay ng malambot at perpektong glow sa kanyang mukha. Napaka-candid ng ngiti niya, para bang walang kahit anong makasisira sa sandaling yon. Siyempre, napahanga rin ako sa sarili kong kuha, Sir Jupiter. Pero nawala ang ngiti ko nang mapansing may kakaiba sa litrato. Zinum ko ang larawan sa bandang kamay ng kahawak ng bouquet. Sa ibabaw ng kanyang mga daliri may mahahabang daliring nakapulupot sa ibabaw. Hindi naman ito masyadong halata unless i-zoom talaga ang picture. Sa likod ng punong sinasandalan niya may isang malabong anino na nakasilip. Nanlamig ang kamay ko habang nakatitig sa screen ng camera. Nanginginig kong tinignan ng ilan pang shots. Sa ika-10 scroll ko, same spot pa rin, Sir Jupiter, kasama na ang groom. Napansin ko na ang anino ay hindi na basta nasa likod ng puno. Nakatayo na ito mismo sa likuran ng bride-to-be. Isang figura ng babaeng mahaba ang buhok. Nakayuko at tila hindi normal ang postura ng katawan. Humigpit ang hawak ko sa camera. Sa sumunod na pag-scroll ko, doon ko na talaga hindi napigilan ang sarili. Wala na ang ulo ng bride-to-be, Sir Jupiter. Malinis ang pagkakaputol, walang bakas ng pagsabog ng dugo. Parang basta na lang naglaho ang ulo niya. Ang groom-to-be na nakayakap sa kanya ay nakangiti pa rin, walang malay sa kung ano na ang nangyari. Sa sumunod na shot, nandun pa rin sila pero sa gilid may isang babaeng nakaitim, bahagyang nakasilip mula sa likod ng puno. Napapikit ako sandali, pilit na iniisip na baka may sira lang ang camera. Baka may glitch lang. Pero nang dumilat ako ulit at ibinalik ang tingin sa screen, tumindig ang balahibo ko nang makitang nasa ibang larawan na ito. Nakatayo ang bride-to-be sa grass fields, walang ulo. At sa tabi niya may isang babaeng duguan. Hawak nito ang ulo ng bride. Napasinghap ako nang biglang may dumaan na malamig na hangin sa kwarto. Nahulog ang isang bote ng alak sa sahig. Nagtapunan ng bawat isa ng tingin. Pare-pareho kaming binalot ng pagtataka at takot. Nabasag ang bote ng alak, Sir Jupiter, at umagos ang laman nito hanggang sa isang sofa na nakaupo lang sa bandang likuran ko. Napalunok ako. Nahulog ang mga tingin ko ulit sa camera, pero this time, hindi na ito gumana. Nag-glitch ang screen, nag-pixelate at tuluyang namatay. Tumingin ako sa paligid. May nararamdaman akong hindi tama. Nang ibinalik ko ang tingin sa madilim na sulok ng kwarto, nanigas ang buong katawan ko. Isang figura ng anino na matangkad, payat, mahaba ang buhok ang nakatitig sa amin. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Hindi ko alam kung dahil ba sa hilo sa alak o sa kaba na bumalot sa buong kong katawan. Bumagal ang oras habang nakatitig ako sa figura sa sulok ng kwarto, Sir Jupiter. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam kong alam nitong nakikita ko siya. Ang mga kasama ko bagamat tahimik, hindi rin mapakali. Napansin kong si Mike ay nakatitig din sa parehong direksyon. Nanginginig ang mga daliri niyang nakahawak sa baso. Nang magpatay-sindi ang ilaw, doon na napasigaw si Karen at napayakap kay Jake. Nagkagulo, may nabasag na bote. Isang mabilis na aninong dumaan sa gilid ng paningin ko at hindi ko alam kung sino ang napasigaw. Pero bago ko pa man ma-process ang nangyayari, may malamig na hangin na naman akong naramdaman. Kasunod nito ang pagdampi ng malamig at mabigat na kung ano sa balikat ko. Daniel! Daniel! Gising! Umalingaw-ngaw ang boses ni Karen pero hindi ko alam kung nasan siya. Napalunok ako. Nanatili ang mga mata ko sa aninong nakita ko. Pinilit kong lumingon pero hindi ko magawa. Nanigas ang buong katawan ko, parang nakarap ito sa kung anong bagay na nagpipigil sa aking gumalaw. Daniel! Daniel! Kumising ka! Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling ang boses na yun pero wala talaga. Ako na lang ang natira sa loob ng kwartong yun. Paiyak na ako, Sir Jupiter. Hindi ko na alam ang gagawin. Napatingin ako sa TV screen. Patay na ito. Mas dumagundong ang dibdib ko sa kaba nang makita ang isang babaeng walang mukha na nasa likuran ko. Sumikip lalo ang dibdib ko nang unti-unting naging malinaw ang dalawa. 3, 4 na babaeng pare-parehong walang mukha. Hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita ko, Sir Jupiter. Lalong bumigat ang hangin. Ang paligid. Umiikot hanggang sa unti-unti nang dumilim ang paligid. Higop ang hangin, nagising ako.
Pawis na pawis, kahit na malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Ilang segundo akong nakahiga lang, nakatitig sa kisame. Sinusubukang alalahanin ang lahat ng nangyari kagabi. May mabigat na panaginip na bumabalot sa akin, pero nakalimutan ko kaagad. Tumingala ako. Maliwanag na ang kwarto. Tumatama ang sikat ng araw sa sahig at nagkakantahan ang mga ibon sa labas. Sa baba ng supang kinahihigaan ko, nagkalat ang mga bote ng alak. May mga baso pang hindi nahugasan sa maliit na mesa at ang ilan sa mga kasama ko ay tulog pa sa sahig at sofa. Si Mike nakahandusay sa isang tabi. Nakadantay ang isang paa sa maliit na mesa at bahagyang nakanganga. Normal na umaga lang. Walang kahit anong kakaiba. Umayos ako ng upo at napabuntong hininga. Parang ang bigat ng katawan ko pero hindi ko sigurado kung dahil lang ba sa alak o sa pakiramdam na parang hindi ako nakatulog ng maayos. Napatingin ako sa kamera ko na nakapatong sa gilid ng mesa. Kinuha ko yun at binuksan. Habang naglo-load ang screen, hindi ko maiwasang maisip muli ang panaginip o kung ano man yun na bumalot sa akin kagabi. Wala naman talagang nangyaring kakaiba, di ba? Napalingon ako kay Mike. Gumalaw siya saglit. Bahagyang dumilat at bumalik ulit sa pagtulog. Tahimik ang lahat. Maliwalas ang paligid. Para bang lahat ng nangyari kagabi ay isa lang talagang masamang panaginip. Daniel. Natigilan ako nang marinig ang bulong na yon. Malambot pero makapanindig balahibo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tulog pa ang mga kasama ko at imposibleng sikarin yun dahil nakikita ko naman siyang nakahiga pa rin. Mahimbing ang tulog. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin na tumayo at hanapin ang boses na yon. Wala naman akong makitang ibang pagtataguan sa loob. Tsaka, grabe naman, umagang-umaga na pero may nagpaparamdam pa rin. Humugot ako ng malalim na hininga bago dahan-dahang naglakad paalis sa bahaging yon. Bumaba ako. Nagbabaka sakaling may makita akong ibang tao. Baka naman kasi dumating ang client nang walang paalam. Dahil nahihilo talaga ako dahil sa hangover na pahawak ako sa railing habang pababa. Ang ingay ng bawat hakbang ko sa lumang kahoy. Yung pang pakiramdam mo biglaan na lang babagsak ang balitang kada pag-apak ng mga paa mo. Pagdating sa baba, nangunot ang noo ko nang mapansing nag-iba ang porma ng bahay. May 3 kwarto, isa sa kanan, isa sa kaliwa at isa sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto sa kanan. Bahagya ko itong itinulak. Pumasok ako. Wala namang kakaiba. May isang lumang kama, isang tukador at isang aparador na may basag na salamin. May amoy ang silid. Hindi ko malaman, Sir Jupiter, kung amag ba o luma. Kumakabog na ang dibdib ko. Napatingin ako sa tukador. May mga lumang gamit sa ibabaw nito. Isang lumang suklay, isang sirang relo at isang itim na kahon. Natigilan ako at napatanong sa sarili kung dapat ko ba itong buksan. Nagbilang muna ako ng palihim habang nakapikit. Pagkuway, dahan-dahan kong itinaas ang takip ng kahon. Napasinghap ako. Sa loob may isang lumang itim at puting larawan. Isang bata, babae, nakatayo sa harap ng bahay na ito. May kakaiba sa kanya. Hindi siya nakangiti, hindi rin siya mukhang masaya. Sa halip, ang mata niya buhay na buhay at nakatitig sa akin ng diretso. Biglang lumabig ang paligid. Pakiramdam ko may tao sa likuran ko, kaya dahan-dahan akong lumingon. Napatalon ako nang biglang sumara ng malakas ang pinto. Kaagad akong lumapit doon at kumatok ng kumatok. Nagbabaka sakaling marinig ako ng mga kasama ko. Mike! Jake! Karen! Sigaw ko. Sinusubukang buksan ang pinto pero ang tigas ng doorknob. Narinig ko ang mahinang halakhak na unti-unting lumakas. Nasa bandang likuran ko ito pero nang tingnan ko naman wala namang tao. Nang tumama ang tingin ko sa isang sulok sa tabi ng aparador, nanuyo ang dugo ko, Sir Jupiter. Nandun ng isang babaeng nakita ko sa larawan na naka-frame ng isang araw. Katibi niya ang isang batang babaeng nakita ko rin sa picture doon sa kahon. Hindi sila gumagalaw.
Nakatingin lang sa akin, pinagmamasdan ng pag-agos ng takot sa katawan ko. Napaliguan ako ng pawis at hindi ng kaba. Halos kumawala na ang puso ko sa dibdib. Sobrang sakit na nga rin ito kaya mas lalo akong nangihina. Humigpit ang hawak ko sa pintuan. Pilit itong binubuksan. Jake! Mike! Karen, tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung paano pero biglang bumukas ang pinto. Kaagad din naman akong lumabas. Hindi ko naalintana kung sinundan ba ako ng mga nakita ko sa loob. Nakita ko si Mike sa labas. Takang-taka sa reaksyon ko. Ano nangyari? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Tumalikod ako at muling tiningnan ang loob ng silid. Wala na ang bata at ang babae. Napasilip din si Mike sa loob. Ano meron? Bakit? Napahawak ako sa sentido ko. Ang gulo ng isip ko, Sir Jupiter, hindi ko na alam kung ano ang totoo at hindi. Umalis na tayo. Casual kong sagot bago nagmadaling umalis. Ngunit bago kami bumaba, lumingon ako sa kwarto at doon ko napansin ang isang bagay na nagpabagsak ng katawan ko sa malamig na sahig. Ang larawang hawak ko kanina, nasa sahig na. Hindi ko man lang namalaya na nahulog ko pala ito. Pero ngayon hindi na iisang bata ang nasa larawan. May kasama na siyang 3 pang bata at ako. Nagising ako sa malakas na tunog ng alarm clock. Nakalimutan kong nag-set pala ako noon dahil kailangan naming magising ng maaga para mag-prepare sa susunod na shoot. Bumangon ako, naramdaman ng matinding sakit ng ulo. Natigilan ako nang ma-realize na parang same scenario sa nangyari sa panaginip ko. Nakita ko si Karen na mahimbing ang tulog sa sahig, si Mike sa isang sofa at si Jake sa kabilang banda ni Karen. Napalunok ako. Nakaramdam ako ng hindi maganda. Narindi ako sa alarm clock kaya pinatay ko na ito. Pagangat ko ng tingin saktong tumama ang mga mata ko sa sulok ng kwarto at doon naaninagan ko ang nakatayong babae. Mahaba ang buhok at Filipinyanang puti. Napasinghap ako at napadilit ng husto pero nang kumurap ako, nawala ang mga ito, Sir Jupiter. Akma na sana akong babangon nang gumalaw si Karen. Nagising at pagkatapos napatingin ito sa akin. Tinapunan niya ako ng ngiti bago bumangon at ginising ang iba naming kasama. Nagsibangon na sila at isa-isang itinutok ang mga flashlight kung saan-saan. Binuksan ni Mike ang ilaw kaya nagliwanag sa buong paligid. Tiningnan ko ulit ang kinaroroonan ng babae kanina pero hindi ko na talaga siya nahagilap. Huminga ako ng malalim at bumangon na lang din. Narinig niyo ba kagabi? Parang may naglalakad sa hallway. Bigla ang pagbubukas ni Karen ng topic. Nagkatinginan kami nina Jake at Mike. Hindi. Umiwas ng tingin si Jake pero halata sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Nagsalubong ang kilay ko. Wag lang talaga niya sabihin sa akin na may ginawa na naman siyang kalokohan dahil hindi ako magdadalawang isip na suntukin ko siya. May napansin rin ako. Pag-insert ni Mike, may nagbukas ng pinto ko pero wala naman tao. Kala ko nga kayo eh. Pero ang himbing ng mga tulog niyo. Sinaway ko sila. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano na naman at baka ito na ang maging dahilan kung bakit kami tuluyang aalis sa lugar na yon at iwanan ang perang nakalaan sa mga kamay namin. Nakinig naman sila sa akin. Bumaba kami at nagalmusal. Pagkatapos dumiretso na kami sa venue. Tinapos namin ang session sa araw na yon bago bumalik ng bahay. So far, Sir Jupiter, wala naman kaming naramdaman na kakaiba kaya naginuman kami ulit habang nanonood ng TV. Subalit hindi namin inaasahan na uungkatin ni Jake ang dating nangyari sa amin na siyang nagpasabog ng ulo ko sa galit. Nanonood kami ng horror at sa kalagitnaan ng katahimikan bigla na lang nagsalita si Jake. Sinisi ako tungkol sa nangyari sa amin sa loob ng bahay na yun, kung paano ako ang naunang biktima at kung bakit dapat ako ang natuluyang mamatay sa loob. Napatingin sa akin sina Mike at Karen. Pareho silang hindi makapaniwala sa biglaang behavior na yun ni Jake. Sinaway naman siya pero hindi siya nakinig kaya naman wala sa sariling tumayo ako at inambahan siya ng suntok. Mabuti na lang at nakailag siya at napigilan din ako ni Mike.
Sinumbat ko sa kanya na kung hindi dahil sa trabaho namin posibleng mamatay ang nanay niya. Malamang ako kasi ang kumakausap sa client kaya dapat lang siyang magpasalamat sa akin. Sa gitna ng pagtatalo naming dalawa, narinig namin ang pagkabasag ng kung ano sa baba, pero imbis na bigyan ito ng pansin, nagpatuloy kami sa panonood ng TV hanggang sa makatulog si Jake. Pagkatapos lumabas na kami ng bahay para magpakalma. Nagmerienda na lang kami sa lilim ng puno. 2 oras ang nakalipas, sa wakas ay nabalik din sa normal ang pakiramdam ko. Pero nagulat kami nang biglang dumating si Jake at nandun na naman ang kanyang masamang approach, Sir Jupiter. Pare-pareho kaming nakaawang, ang mga labing nagkatinginan sa isa't isa bago tumakbo palayo. Wala na kaming naging pakialam kung walang sasakyan at kung saan nga ba kami patutungo, Sir Jupiter. Klarong-klaro na. Meron ngang kababalaghan sa bahay na yon na hindi namin pwedeng hayaan na lang. Mabuti na lang at nakasalubong namin ang tatay ng bride. Nakapagsabi kami sa kanya kung ano ang nangyayari. Pinasakay niya naman kami at kaagad kaming umalis. Pansamantalang naiwan si Jake sa bahay na yon. Nang makarating kami sa isang park, bumalik ang tatay ng bride sa bahay at kinuha ang katawan ni Jake at dinala sa ospital. Sinundo niya na naman kami at pumunta na rin kami sa ospital sa lalong madaling panahon. Marami akong naging katanungan, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano maniniwala, kung paano ipapaliwanag ang mga pangyayaring yun. Kung may dapat ba akong marinig na kakaiba. Gulong-gulo kaming tatlo. Nang makakuha ng pagkakataon, nagpaliwanag naman sa amin ang tatay ng bride. Ito ang kanyang sinabi sa amin, Sir Jupiter. Matagal nang pagmamayari ng pamilya ng tatay ng bride ang bahay na yon, at kahit noong bago pa lang silang mag-asawa, may bumabalot ng bigat sa hangin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Yun bang kung minsan feeling mo may nakatingin sa'yo pero wala namang tao? May bigla na lang lalagpas sa'yo anino, ganun. Minsan sa kalagitnaan ng gabi may maririnig silang umiiyak. Kung hindi bata, babaeng, siguro ay nanay. Hindi nila ito inalintana nung una kasi inisip nilang bunga lang ito ng pagod o imahinasyon. Pero habang tumatagal, hindi na lang ito basta tunog. May nagpapakita na mismo. Nadiskubre nila ang isang bahagi ng bahay ay may nakatago palang sikreto. Isang basement na halos hindi mo aakalaing naroroon. Ang dingding na akala nila ay pader ay lagusan pala pababa. Nung madiskubre nila ito, nagalinlangan silang mag-asawa na tingnan ang nasa baba pero nangumbinsi naman ang asawa niya. Sa tingin niya kasi naroon ang sagot tungkol sa nagpaparamdam sa kanila. Sa una nilang hakbang pababa, sumalubong ang panlansak na amoy ng lumang kahoy at alikabok. May isa pang mas matapang na singaw, isang bagay na malapit sa amoy ng nabubulok. Sa gitna ng silid, isang lumang rocking chair ang naroon, gawa sa metal, kalawangin, nakaharap mismo sa hagdan. Walang hangin sa silid pero nagrarak ang upuan. Dito mas lalong natakot ang lalaki pero sadyang curious ang babae kaya nagpatuloy sila sa pag-imbestiga. Sa isang sulok, isang typewriter ang natabunan ng panahon ngunit may isang papel na naiwan sa makina. Ito ang nakasulat, Sir Jupiter. Enero 12, 1973. Nandito na naman siya. Hindi niya ako tinatantanan. Hindi ko alam kung makakatakas pa ako sa bahay na ito. Sumarang malakas ang pinto sa taas. Biglang lumubog ang paligid sa kahimikan hanggang sa marinig nila ang yapak. Mabagal. Mabigat. Papalapit mula sa itaas. Nanuot ang kilabot sa kanilang buto nang umingit ang hagdan. Kumpirmadong may tao. Biglang namatay ang ilaw. Niyakap sila ng napakalamig na hangin. Pagbalik ng liwanag sa loob, laking gulat nila nang tumambad ang isang babaeng nasa hagdan. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, hindi gumagalaw at nang dahan-dahan itong iniangat ang mukha, bumaliktad ang sikmura ng sino mang tumingin. Wala na itong balat sa mukha. Daniel. Nanigas ang lalaki sa kanyang kinatatayuan nang ma-realize niya kung sino ang babaeng yun, ang dating asawa ng kanyang ama.
Ang babaeng inilihim ng kanilang pamilya sa publiko sa takot na masira ang reputasyon nila. Kasama nitong pinatay ang nag-iisang anak na babae. At sa basement ng lumang bahay na yon, hindi lang mga alaala ang binaon, kundi isang bangkay na naghihintay ng hustisya. Coincidentally, magkapangalan kami ng babaeng yon at ang pagtawag niya sa akin nung una hindi meant sa akin, kundi sa pumatay sa kanya. Dahil sa kwentong yon ng tatay ng bride, Sir Jupiter, nagbitiw kami ng mahirap na desisyon. Hindi na namin itutuloy ang trabaho. Ayaw ko ring magtrabaho sa mga taong may kaugnayan sa mga ganon dahil posible naming ikapahamak. Wala namang nagawa ang ama pero kahit papano mabait naman siya sa amin. Sinagot niya ang pagpapa-ospital ni Jake at binayaran kami sa natitirang balanse ng kliyente. Hindi man ito full pero nakaya pa ring sakupin ang kabuuang gastos namin para sa pangangailangan ng bawat isa. Sa awa ng Diyos, gumaling si Jake, Sir Jupiter. At nakaalis kami ng Baguio na buo pang 3. Pagbalik namin sa Benguet, habang nasa biyahe kami, tiningnan ko ang mga litrato kong kinunan sa bahay. Sa isang larawan ng sala may nakita akong hindi ko napansin noon. Sa likod namin, sa may hagdan, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting Filipiniana na it turned out, paborito niyang suotin kahit walang okasyon. Pagkuway narinig ko ang bulong sa likuran ko, Daniel. Paglingon ko, wala namang tao pero hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin, Sir Jupiter. At sa totoo lang hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako tinatantanan. Niwala rin kaming balak bumalik sa bahay na yon para makisawsaw sa kadilimang nabuo noon pa man. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento kong ito. More power po sa inyong channel, Sir Jupiter.